it ni BBM ang pag-amenda ng Constitution. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments to the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kung ano po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Bago ako magpatuloy, alam nyo, ganito lang din si Sara Duterte, puro hangin. Puro bubbles, walang laman. This is the perfect description for Sara Duterte. Mary Grace ka talaga. Ayan, puro ka lang bula. Wala kang laman. Kanina, nung pinapanood ko yung press briefing, the usual press briefing ni Yusek, ng PCO, no, ni Yusek Claire. Si Eden talaga, alam mo mga kutsera, ito lang si Eden talaga yung nagdadagdag ng spice sa mga presidential, sa PCO briefings. Kung walang Eden ng Net25, nakaka-bore. Kaya Eden, wag kang absent ha. Kahit anong mangyari, wag kang absent, ituloy mo lang yung ginagawa mo. So kanina, hindi ko naman talaga nabalitaan yung statement ni Sara Duterte tungkol sa People's Initiative. Pero ang nabalitaan ko, yung pang-aalaska niya kay Amy Marcos na magpalit na siya ng last name. Nakita niyo ba yun? Sigurado ka mga umiiayos. Kaya ako nagkakimon sa mga sasabihin ko kasi nalimutas pa na. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Sige. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Yun. Alam nyo mga kutsero, tawa-tawa pa si Amy Marcos, yung mga siya tanga. Hindi ba niya alam na last name ng nanay niya yung Romualdez? Hindi ba niya alam na last name ng nanay niya yung Romualdez? Tapos last name ng tatay niya is yung Marcos? Tapos tawa-tawa ka dyan. Pagpalit ka na nga ng last name, paampun ka kay Duterte. Parang, what the hell? Hinahayaan mong ganyan-ganyanin yung, akala ko ba, proud ka sa pamilya mo? Proud ka sa tatay mo, proud ka sa nanay mo, pinapangalandakan mo yung nanay mo para ikampanya ka. Tapos, tatanggapin mo yung ganyang klaseng mga joke galing kay Sara Duterte. Kung kakayaan mo lang na balakurain ng isang taong katulad ni Sara Duterte ang last name na Romualdez Marcos na tutuusin ay nagdala ng karangalan sa kanilang pamilya. Might as well, magpalit ka na nga lang. Magpalit ka na nga lang ng last name, I mean. Hindi mo deserve ang Romualdez Marcos. You don't even deserve an ounce of respect from any loyalist. Kahit sinong loyalist. So yun. Yan lang ang live stream natin, guys. Hindi, pero ito yung umabot sa aking balita. Yan. Pinanood natin kanina. Pero, kung hindi pa ako nanood ng press briefing kanina, at hindi nabanggit ni Eden yung sinabi ni Sara Duterte tungkol sa People's Initiative, hindi ko mababalitaan yung fake news na ipinagkalat ni Sara Duterte tungkol sa People's Initiative. Ito kasi yung naganap kanina, sinabi sa press briefing. Ito, panoorin natin. Yes, sir. Good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama nga po doon si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na
amyendahan ng saligang batas, at ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyenda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naglinturan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Tatak Wala pa fake pong news daw. napag-uusapan tungkol. So, ang Marcos admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa po napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung Okay. tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ako, Chero. So, syempre, na-curious ako kasi hindi nga nakarating sa akin yung tinanong ni Eden Santos na yun sa press briefing kanina. So, napahanap ako. Kanina ko lang dinalaman. Ito pala yung pinag-uusapan kanina. Ito yung araw na paalis siya papuntang Amerika. Punta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Nung nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng Constitution. At sinabi niya na madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Yun daw ang pruweba niya na magkaiba si BBM at saka magkaiba si Amy. Totoo, magkaiba talaga sila. Alam niyo kung bakit? Kasi si BBM, ang inisip niya, yung progreso ng Pilipinas. Kaya siya pumayag sa pag-amyenda ng economic provisions. Ikinorekt ko yan ni BBM. Si BBM ho nag-correct yan. Sabi niya, hindi natin babaguhin yung Article 17. Ang babaguhin natin ay Article 12. Actually, may Article 11 pa nga dyan. Tatlong magkakaibang article yan. Article 11, Article 12, tsaka may isa pa, Article 16. Anyway, so, ang babaguhin lang, mga specific provisions, 4 na provisions sa Constitution. Ang gagawin doon, papayagan na sa Pilipinas yung 100% ownership ng foreign investors. Ibig sabihin, ang mga malalaking kumpanya sa West, sa ibang bansa, ay pwede na silang mamuhunan, magtayo ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas at pag-aariin nila ang mga negosyong ito ng 100%. Ngayon kasi 60-40 eh. 60% dapat Pilipino may-ari, 40% foreigner. Ngayon mga kachero, ang ginawa ng Duterte, ang ginawa ng kampo ni Duterte ay siniraan yung move na yun. Siniraan yung move na yun.